Good morning. I hope you have a very blessed day today. For this video, I would like to take you to the world of African marigold. African marigold, or scientifically known as Tagetes erecta, is an annual plant that usually blooms from early summer to frost. Adapted siya sa mainit at tuyong kondisyon dahil sa kanyang malalim na mga ugat at makikintab na dahon. Ang mga bulaklak nito ay lumalago na may lapad na 25 sentimetro na mas malaki pa sa variety nito na French marigold. According to a study, African marigold has a phytoconstituents kung saan yung iba't ibang parte ng plant organs ay mayroong iba't ibang bioactive compounds kagaya ng lutein, flavonoids, saponins, tannins, alkaloids, and steroids na nagpe-prevent ng paglaganap ng mga sakit, kaya effective siya for alternative medicinal uses against piles, kidney issues, muscular pain, ulcers, or wounds. And also helpful din siya for fever, stomach pain, liver complaints, and also eye diseases. African marigold also symbolizes as warmth, joy, optimism, and good luck, while also hides the negative side, which is jealousy, grief, and mourning. Also can be used in agriculture where it aids in phytoremediation of metal-contaminated soils and suppress nematodes and microbes. Despite sa pangalan niya na African marigold na nagre-reflect lang sa colonial trade routes, native ito sa Mexico at Central America. Napakahalaga nito sa mga Aztecs na ino-offer ang African marigold sa sun gods para sa healing. Kilala din ang African marigold bilang herb of the sun dahil sa kanilang radiant blooms at spiritual symbolism. Traditionally, ginagamit siya sa Dia de los Muertos. Nilalagay ito sa altar para sa mga napayapang kaluluwa. As for its classification, African marigold is belong to the kingdom Plantae dahil pinubuo ito ng napakaraming cells at photosynthetic na halaman. Phylum Anthopaita dahil kabilang siya sa mga mabulaklak na halaman. Class Magnoliopsida dahil ito ay mayroong 2 cotyledon o yung tinatawag na unang dahon sa kanilang binhi. Order Asterales dahil ang mga bulaklak nito ay mayroon din maliliit na bulaklak na tinatawag na composite flower. Family Asteraceae dahil nabibilang siya sa pamilya ng mga sunflower kagaya ng daisies at aster. Ang kanilang fundamental units na genus Tagetes at species erecta. Ngayon naman, dumako tayo sa kanilang plant organs kung saan binubuo nito ang kanyang napakagandang structure. Una ay ang kanyang mga ugat kung saan ito ay klase ng fibrous root. Makikita natin sa picture ay mayroong itong dense network, thin roots na nakakalat mula sa base. Yung ganitong structure nila ay may kakayahang magpalago sa kanila sa iba't ibang klase ng lupa at maaari din na hindi gaanong problemahin ang tuyot na environment dahil sa pag-absorb nito ng moisture at nutrients para suportahan ang kanilang lush growth. Yung stem naman ng African marigold ay umiikot lang sa klase ng cylindrical o oval at herbaceous o bahagyang makahoy. Dahil ito ay stratiated, minsan sila ay ridge, minsan naman ay smooth, o minsan ay bahagyang mabalahibo. Sa ibang variety din ng African marigold, kung saan meron sa stem na racing channels na nagpo-produce ng aroma kapag napisa. So having this stratiated stem, this also has the same fundamental function as any typical plant stem. It is for support, transport, storage, growth, and branching. Sa leaves naman ng African marigold ay naglalabas din ito ng pleasant scent kapag bahagyang pinisa. Lumalago sila in pairs sa ibaba ng plant at alternate naman sa itaas. Sa bawat dahon na yon ay gawa sa maliliit na section na may patusok na edges na parang maliliit na ngipin. And it also plays a crucial role for photosynthesis. Plant depends
plant health while also possessing medicinal and ecological benefits. Kanilang napakagandang bulaklak naman, tinatawag itong composite heads o capitulum. Yung nakikita natin sa picture na isang malaking flower pero meron siyang maliliit na florets na sama-samang nakapak sa flat base. So yung Asteraceae ay isa sa mga pinakamalaking plant families ng flowering plants dahil ang kanilang inflorescence ay nagko-consist ng daang-daang ray florets at disc florets. Ang mga ganitong bulaklak ay nagpa-function sa magkaibang bagay. Yung disc florets, yun yung pinakagitna na makikita natin sa picture. Ito ay responsable sa pag-produce ng seed dahil nandun yung kanilang reproductive parts. Dahil ito ay bisexual, meron itong parehong stamens at carpels. Sa ray florets naman, ito yung nagsisilbing pang-attract ng mga pollinators, kagaya ng bees at butterflies. Meron din itong Involucre kung saan dito ay mas manipis siya kaysa sa ibang composite flowers. Imbes na magkakahiwalay, naka-arrange ito into single row. Siya yung nagproprotekta sa developing flower heads at sumusuporta din sa structure ng ray florets at disc florets. Yung receptacle naman makikita natin sa picture, naka-attach sa kanya yung ray florets at disc florets, pati na rin yung ovary. Yung sepsella or sepsellae, yun yung black or brown part. Sila naman yung mga single-seeded fruit na nagda-develop sa each fertilized floret sa flower head. Para naman sa embryology, stage 1 kung saan nangyayari yung fertilization ng African marigold. Kung saan yung zygote magpo-form sa loob ng ovule and then magdi-divide asymmetrically pagkatapos magpo-form na ng apical and basal cell na mag-a-anchor sa developing embryo. And then yung embryo sa stage 2 mag-a-undergo na sa globular, heart at torpedo stage, which is characterized ng tissue layer, cotyledons at root and shoot axis. And then yung endosperm magda-develop at magpo-provide ng nutrients. Yung seed coat mag-harden sa palibot ng embryo at ilalagay ito sa resting stage. At sa stage 3, kung saan magsisimula na ang germination sa mature embryo, magpapatuloy ang paglago kasama yung radicals na nag-emerge at nagpupulminate kung saan magkakaroon na ng first true leaves na kakaiba sa seed leaf. Sa stage 4 naman, kasama na sa leaf development ang kanilang stem growth. Yung stem mag-elongates at kakapal para masuportahan yung lumalagong foliage at mag-provide ng structural support sa halaman. Kapag lumalago ang stem, magpo-produce na siya ng nodes kung saan mag-emerge at magda-develop ang leaves na makakapag-contribute sa overall size ng African marigold. Overall, ito yung kanilang zygotic embryogenesis kung saan natural sa plant at nakakapag-produce sa pamamagitan ng sexual reproduction. Maaari din na yung parehong proseso ng zygotic embryogenesis ay mangyayari sa somatic embryogenesis na ginagamit naman sa in vitro or through asexual reproduction. So yung somatic embryo ay induced ng MS medium ay supplemented ng plant growth regulators na 2,4-D at BAP galing sa leaf explant. Then under those influences, yung cell ng leaf magpo-form na ng callus or undifferentiated cell mass. Yung embryogenic cells sa loob noon ay mag-undergo na ng globular, heart at torpedo stage. So pwede na siyang mag-mature at mag-regenerate into whole plant kahit walang endosperm kasi nagre-rely na siya sa nutrients na nasa medium. Sa scientific insight, parang pinapakita dito na yung embryogenesis ng Tagetes ay naka-encode na sa cells nila na hindi lang para i-trigger ng fertilization, kundi ganun na rin sa micropropagation na kayang mag-produce ng identical plant mula sa iisang parte ng kanilang dahon. Masasabi natin na ideal target ang ganitong somatic embryogenesis para mag-introduce ng new traits.
Para naman sa ecological role ng African marigold, una ay yung phytoremediation. Ito ay tinatawag na environmental friendly na technology para i-utilize yung plant na magtanggal ng contaminant sa soil. Sabi sa ilang research at study, yung African marigold ay kayang mag-absorb at kayang matolerate yung heavy metals kagaya ng chromium at cadmium galing sa mga contaminated soil. Dahil sa ito ay bahagi na ng kanilang adaptation na yung kakayahan niyang tumubo sa mga lupa na may organic compost, kaya nagiging beneficial siya sa mga area na kailangan ng soil cleansing. Isa rin ito sa cost-effective na solusyon sa soil detoxification. Allelopathy, kung saan yung African marigold ay nag-exhibit ng allelopathic effect sa kanilang ugat kapag nag-release ito ng A30nil na isang phototoxic compound o kapag na-expose sa light ay may magpoproduce ng reactive oxygen species na atakihin yung mga nematodes egg at i-disrupt yung kanilang development. Saan ganito ang ginagawa nila sa mga root knot or lesion ng mga nematodes kagaya ng M. incognita at Pratylenchus spp na ang common host ay mga tomatoes at cucumbers. Yung mga allelochemicals na pinoproduce ng African marigold ay nagde-demonstrate ng insecticidal, fungicidal, antiviral at cytotoxic properties na nag-enhance ng defense comprehensive mechanism. Pagdating sa pest control at companion planting, mayroon na mahalagang ambag ang African marigold sa kalusugan ng lupa at pagbabawas ng presyon mula sa mga peste na hindi nakakailanganin na gumamit ng mga chemical laban sa nematodes. According sa research, nade-demonstrate nila na yung African marigold ay may benepisyo na mahalaga para sa organic farming kung saan pinapanatili yung economical na balanse at limitahan yung paggamit ng mga synthetic chemicals. For African marigold's evolution, African marigold exemplifies floral and biochemical adaptation within the Tagetes genus. Originally, galing siya sa mga Aztecs or yung mga Mesoamericans at di kalaunan ay nag-propagate globally. Nagpipicture siya ng unique morphological features kagaya ng kanilang ray florets at disc florets, kung saan naroon ang kanilang mudbox genes na mahalaga sa kanilang evolution. So, yung mudbox ay nagsisilbing taga-disenyo ng bulaklak dahil sila ang nagdidikta kung anong organs ang mabubuo mula sa sepals, petals, stamens, carpels hanggang sa ovules, ayon sa tinatawag na ABCDE model. Sa marigolds, natatangi yung pagkakaiba ng kanilang ray florets at disc florets sa kadahilang may mga mudbox genes na active lang sa ray florets o sa iba naman ay active lang sa disc florets. Ang ray florets ang nagsisilbing pang-attract ng pollinators at ang disc florets naman ay naglalaman ng lalaki at babaeng bahagi na responsable sa pagpaparami. Sa ganitong specialization ay bunga ng mudbox genes regulation na nagbibigay daan sa pagbuo ng composite inflorescence na bukod tangi lang sa pamilya ng Asteraceae. Sa pamamagitan ng ganitong mechanism, nagkaroon ng dual strategy ang African marigold kung saan nangaakit ito ng pollinators habang sabay rin na tinitiyak ang produksyon ng binhi. Nagre-reflect din ito na yung ugnayan ng genetic control, ecological advancement at human influence ay nagre-resulta sa African marigold na hindi lamang nagbibigay ng kagandahan sa hardin kundi nagsisilbi din siyang mahalagang kasaysayan ng ebolusyon sa isa sa pinakamakulay at pinakamaraming uri ng pamilya ng mga halaman sa mundo. Para naman sa reproduction, ang African marigold ay nagre-reproduce through seed via pollination and fertilization in the disc florets. Pollination nag-o-occur sa mga pollinators kagaya ng bees at butterflies na attracted sa color at nectar ng flower, kung saan itatransfer ng mga pollinators ang pollen from stamen to the pistil na
magle-lead sa fertilization. Pwede rin mag-undergo ng self-pollination ang African marigold, pero yung cross-pollination ay mas nakakagawa ng maraming diverse na offspring. Kapag natapos ang fertilization, yung seed magmamature, pwede na siyang mag-spread naturally o pwede din namang kolektahin ng tao. At pagkatapos, i-germinate under good condition. Kaya rin nilang mag-produce asexually through cuttings or division kung saan nagpo-produce sila ng identical plants at nakakatulong mag-preserve ng desirable traits. Ang sexual reproduction ay sinisigurado ang genetic diversity para sa adaptation, samantalang ang asexual reproduction ay nakakapag-allow ng mabilis na pagpaparami. And with these methods, it makes marigolds highly adaptable and successful in different environments and farming system. Para naman sa kanyang unique plant adaptation, ang African marigold ay isang annual herb na lumalampas sa 1 metro ang taas. Lumalago siya sa kahit anong uri ng lupa dahil sa kanyang fibrous root system. Ang bulaklak nito ay hermaphroditic na nakakaakit ng pollinators kagaya ng bubuyog at paru-paro na tumutulong sa matagumpay na reproduction. Naglalabas ito ng chemical laban sa nematodes sa lupa at mahalaga para sa sustainable agriculture. Gumagawa din ito ng essential oils na may natural na insecticide na nililimitahan ng paggamit sa mga sintetikong kemikal. Sa kultura ng Mesoamerican o Aztecs, malaki ang kahalagahan ng African marigold sa kanilang mga ritual, lalo na sa Dia de los Muertos o yung araw ng mga patay, kung saan ang matitingkad nitong kulay ay sumisimbolo sa ugnayan nila sa kanilang mga ninuno na namayapa na. Sa kabuuan, ang African marigold ay nagpapakita ng mahalaga at malalim na papel sa ekolohiya at tradisyon. For our closing remarks, I want to share with you this quote I just came up with myself. It says, nature's beauty is not only for the eyes, but how it fulfills the role that will benefit all living beings of the world. So yung mga halaman ay hindi lang kung gaano sila kaganda sa mata natin o pang decoration sa bahay, dahil mas higit pa sa pisikal na anyo ang pagdadala niya ng balanse sa kalikasan at paano rin niya nasusustentuhan ang pangangailangan ng iba pang nilalang dito sa mundo. Thank you so much for watching and wishing you a good health. Take care and God bless always.